Ayun, good morning, good morning, good morning, good morning. The same thing ulit. Tayo magkikita-kita ulit. At nagkikita-kita ulit sa isang napakagandang umaga. Welcome to my day 10 of my 28 days challenge. At muli tayo po ay magsasama sa aking pong pag-i-exercise. Thank you so much sa lahat po ng mga sumusubaybay dito po sa aking 28 days challenge. At ako po ay binibigyan ninyo ng inspirasyon. Of course, maraming salamat sa ating Panginoon na siyang nagbibigay sa ating buhay every day. Thank you so much. Okay, maya konti tayo po ay gagawa ng ating topic na naman. Okay? Ayun, once again, back to my video. Sa mga ngayon lang nakapasok, isang mapagpalang umaga muli sa inyo lahat. Back to my channel. This is your brother Crusader 377. Nagsasabing napakagandang umaga, napakagandang araw at panibagong buhay na ating pinagkaloob, ating natanggap, pinagkaloob ng ating Panginoon. This is the day that the Lord has made. We have to rejoice and be glad in it. Okay, so topic of the day is peace. Ayan. Kahapon love, ngayon ay peace. Ano pong ibig sabihin ng peace? Ang peace po ay tama ba po pronounce ko? Peace. Para bang peace be with you, parang ganun. Bisaya kasi na medyo matigas. Okay, anyway, bago po tayo magagawa at i-discuss ang ating pong topic of the day, peace, ay ating munang shout out ang ating pong mga subaybay ng ating pong 28 days challenge. Of course, shout out dyan sa ating mga teams. Una po shout out sa ating Team Mayor. Shout out po sa ating Mayor paring Ice Mix. Of course, kay Langga Merlin, shout out yan. Kay Big Brother Edu, shout out yan. Shout out Daisy Lutu. Shout out Christine Gabs. Christine Smiles. Kuya Jap, shout out yan. Shout out din dyan kay Nyox Digital Channel. And yes, of course, kay Sheryl Bernardo, shout out yan. Kay Langga Zuz. Kay Jox Vlog. Shout out dyan, ating pong singer. Langga Vids. Shout out. Maria Grace TV. Shout out. May lahing mangyan. Shout out yan. Italianang Pinay. Ayun. Sa lahat po ng kasapi ng ating pong Team Mayor. Of course, MG at Miss Aqua, shout out yan. Bong Gismondo, shout out yan. Morocco, shout out yan. Sino pa ba? Okay. And of course, sa lahat po ng mga team na lagi pong sumusuporta sa akin. Sa ating pong Team Mokya, yes of course, no? Team Buraot, Team Nena. Bro Rasik, shout out yan. Gracia and Janice, shout out yan. Gracious. Bea, shout out dyan. Lisa De La Torre, shout out dyan. Lovely Ridge, shout out dyan. Lin, shout out. Parang may pumasok sa ilong ko. Sisinga muna ako. Para akong papatching. Saglit na. Matching lang ako sandali guys. Para may pumasok sa ilong ko. Okay, so sa lahat po ng mga hindi ko na shout out,
at kayo nandyan ngayon sa ating pong naabang nanonood. Shout out kayo lahat. Sa lahat po ng mga Tantosiro, Tantosiras, shout out sa inyo lahat. Yun, so okay. So umpisa na natin ang ating sermon sa umaga. Sermon talaga, no? Pinamamagatan na peace. Okay, so pag sinasabi nating peace, ihambing natin sa salitang Tagalog, ito po ay kapayapaan. Sino ba sa atin dito ngayon na gustong ang buhay ay walang kapayapaan? Siyempre wala, no? Lahat tayo ay gusto natin may kapayapaan tayo. Ano ba ibig sabihin nito? Anong dating para sa inyo ang kapayapaan? May kapayapaan ba tayo? Okay. At ang tanong muna, no? Paano natin makakamtan ang kapayapaan sa buhay natin bilang tao? Natural. Ang kasagutan niyan ay ang Biblia, no? Ang kapayapaan, ang peace is second part ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at ang kapayapaan ay makakamtan lamang natin kapag nasa sa atin ang banal na Espiritu. Dahil ito po ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Siya po yung nagsasabi sa atin kung ano po yung ating gagawin upang makamtan natin ang kapayapaan sa ating buhay. Ang comfort, no? Satisfaction. Marami po yung mga dapat i-discuss. No? Pag sinasabi natin satisfaction, sinasabi natin comfort, ang dami po yung mga ihemplo na dapat natin gawin at mga bagay na dapat nating iwasan. Ngayon, balikan po natin ang sinasabi nating kapayapaan. Pag sinasabi po natin kapayapaan, ito po yung ibig sabihin na wala po tayong anxiety, no? Wala po tayong mga iniisip na bibigay sa atin ng pagkabalisa sa ating pong mga isipan at sa pang-araw-araw nating mga suliranin. Pag meron po tayong kapayapaan, ibig sabihin po niyan, wala po tayong mga inaalalang mga bagay dahil lahat po ay panatag, at makakamtam na natin po yan sa pamamagitan ng ating pong pagpapasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So kapag tayo po ay nagpapasakop sa ating Panginoon, automatic po yan, wala po tayong alalahanin dahil hindi naman tayo magpapasakop sa isang ihambing po natin sa circular na pamumuhay. Kunyari tayo sa isang kumpanya, no? May mga rules and regulation na dapat sundin, at nagpapasakop tayo dun sa rules and regulation. So ayan, pag nagpapasakop tayo sa rules and regulation, ibig sabihin nagpapasakop din tayo sa mga namamahala. So kung ano po yung dapat sundin, sinusunod natin. Hindi po tayo nakikipagtalo, hindi po tayo nakikipag-arguan o kung ano man mga bagay-bagay na hindi maganda. Sumusunod po tayo sa patakaran. Ganon din po yan sa ating Panginoon. Sumusunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Nagpapasakop tayo sa nais niyang ipagawa sa atin. Susurrender tayo. Kaya meron tayong kapayapaan, at of course, nagsusurrender po tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, at siya po ang may gawa ng lahat, no? Ang langit at lupa. Okay, ambing na naman natin sa ating pamumuhay bilang tao. Kapag tayo po ay nasa trabaho at tayo po ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, kakaya din po natin magpapasakop sa kapwa nating tao, lalo-lalo po sa ating trabaho. Dahil una-una sa Panginoon po tayo nagtatrabaho, sa Kanya po tayo nagsiserve, hindi po sa tao. Ibig sabihin yan, hindi po tayo makakagawa ng kalukuhan sa ating pong trabaho. Tayo po ay magtatrabaho ng tama at wala pong halong kasamaan. Ganun din sa ating pamilya, no? Kapag tayo po ay may kapayapaan, gaya niya, no? Dito po tayo sa Whitey World, may asawa na po tayo, tapos tayo po ay nagpipling-pling pa sa iba. Wala pa tayong kapayapaan niya, no? Kasi pagkausap mo pong inyong pamilya, ay iniisip mo na I love you but I lied, no? So wala kang peace dahil uusigin ka ng iyong konsensya
Ang pinag-usapan po natin yung konsensya, ito po yung natutunan ng tao mula nung bata hanggang sa paglaki. Ito po yung conscience na sinasabi, no? Kaya nakukonsensya tayo pag may ginagawa pa tayong pagkakamali, mga pagkakamali na inutos sa atin ng ating mga magulang na huwag gawin. Sinasabi ng ating mga magulang na huwag kang makipaglaro sa mga pangit. Ibang magulang naman nagsasabi huwag kang uuwi dito na naiyak at nagpapapagbubog. Hindi uso sa pamilya natin yan yung ganon. Mga ganyan, no, na mga turo ng mga magulang, which is mali po. Kaya walang peace yung bata hanggang sa paglaki. So ang sinasabi naman natin, kapag tayo po ay isang Kristiyano na, tayo po ay convicted, no? Ang conviction natin pong nararamdaman kapag tayo po ay nakakagawa ng masama, yan po ay mga paalala ng banal na espiritu. Kino-convict po tayo. Hindi po tayo pinapagalitan ng banal na espiritu, kung hindi pinapaalala lang niya sa atin ang ating pagkakamali. Tayo lang naman, no, yung spirit natin kahapon po ay diniscuss ko sa inyo yung tripartite being, yung soul, body, and spirit. Body physical, no? At ang spirit, human spirit. Kaya ang nagbibigay sa ating conviction ay ang banal na espiritu upang huwag gawin ang masasama. At kapag yan ay ating nasusunod, ang banal na espiritu, magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Diyan po yung susunod ang peace na that transcend understanding. Ganun gagaling sa ating Panginoon, no? That will guard your heart. Yan po yung nagbabantay, no? At saka nagpoprotekta ng ating puso. Alam niyo po ba na ang lahat ng bagay na lumalabas sa ating bibig, tandaan po natin, lahat ng bagay na lumalabas sa ating bibig, either ito man ay biro o either ito man ay hindi biro, ang lahat po niyan ay nanggagaling sa ating puso. So ang ating puso po ang siyang nag-uudyok kung ano po nararamdaman natin. Dahil sa ating pong puso, ang lahat ng mga decisions wala po sa ating mind. Ang ating mind po ay ano lang po yun, tagapag-deliver ng information na nagmumula sa ating puso. Ang pinag-uusapan po natin dito is yung godly wisdom, no? Ngunit kung ang ating pong mga decision making at ang ating pong mga plano ay galing po sa ating isipan, karamihan po dyan ay hindi po kalooban ng Diyos. You know why? Dahil ito po yung ating isipan, ito po yung pinakamaruming parte ng ating katawang spiritual, na kung saan yan po yung battlefield ni Satan, the good and the evil, no? Yan po yan tayo nagbibigay ng desisyon. Ngunit ang nakakaramdam ng ating mga desisyon ay ang ating puso. Kaya nga marami nagsasabi, ang hirap labanan daw ang pag-ibig, no? Saan ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig po ay nagre-reside sa ating pong puso, wala po sa ating isipan. Kaya pag gumagawa pa tayo ng desisyon, ang nagbibigay po ng final ay ang ating pong puso, at ang nag-activate po ay ang ating mind. So pagdating po sa ating mind, depende na po yan kung sino po ang ating susundin. Kung yung ating yung ang banal na espiritu na siya nga puno-puno ng katotohanan at kapayapaan, o ang ating kalaban na puno-puno ng kasinungalingan. Okay, so more on that. Yan po ang ating simpleng discussion patungkol po sa kapayapaan. At kapag ang isang tao ay may kapayapaan, bit-bit po niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Pasok na rin po dyan yung sinasabi nating humility, understanding, of course godly wisdom and knowledge na ipinagkakaloob ng Diyos sa taong
nagpapasakop sa kanya. Okay, takbo muna ako, guys. Okay, much more on that. God bless everyone, and thank you so much sa inyong pakikinig. Ako po ay tatakbo muna. Alam niyo po yung aking takbo na to ay parang ano lang to eh. Stationary lang. Alam niyo yung military jogging na sinasabi. Yung half step lang siya. Half step. Jogging is very good. Sleeping no good. 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 Jogging is very good. Naalala ko nung kami po ay nag-workout. Nung ako po ay nasa Navy. Navy. Air Force. Philippine Air Force. No? So ito po yung aming tuwing umaga, no? Grabe naman ng disiplina kasi doon. Talaga namang gigising ka ng alas 4 ng umaga. Nung time na yun ay kami ay pag gumigising ay nililid po kami ng prayer ng aming pong team leader. Yun po yung kagandahan doon. Pero minsan po ay habang kami po ay nililid, kami po ay may mga hangover. Hindi maiwasan din kasi talaga, no? Kahit sabihin mo na sa compound kayo ng training camp, talagang may nakakalusot na alak. Sumisingit talagang kalaban, no? Yan. Ulit tayo. Takbo pa tayo. Alright. Kita po ninyo yung background ko, puro dates na. Sana okay yung aking stabilizer na. Thank you guys. May ulit. Hirap tumakbo ng may bit-bit. May bit-bit na stabilizer. Dagdag ko lang pala doon guys sa ating topic patungkol po sa peace, sa kapayapaan. Ito po ay nabanggit ng ating Panginoon bago po siya umakyat. At of course nung siya po ay na-resurrect from the dead, first approach po niya, word niya sa kanya pong mga disciples ay peace be with you, no? Samantalang siya po ay iniwanan ng kanya pong mga disipulo, iba naman ay pinagkalulo po siya ni Judas. At dininay siya ni Peter. Ngunit ang iba naman ay nagtago, no? Ngunit ang ating Panginoon ay ang kanya pong sinabi lang ay peace be with you, no? Ang kapayapaan ay sumasa inyo. So yun po yung one of symbolic ng ating pong peace, na kung saan ay sa Panginoong Hesus lamang natin ito ay makakamtan. Kaya nga po ang sabi that transcend your understanding in Christ Jesus. So yun po yung ating peace. Okay, so yun ang po, dagdag kaalaman lang po doon patungkol po sa kapayapaan. Okay guys, I have to park my video. Thank you so much sa inyong panonood. Sa mga hindi ko po na shoutout, ay sinashoutout ko ulit kayo. Alam niyo na po kung sino kayo. Ayan, hindi ko na maalala yung iba. Kaya nasa umpisa natin na shoutout ko na po lahat.
But of course, balikan natin yung ating Team Mayor. Shout out ulit sa lahat ng Team Mayors. Tandaan po natin ang ating pong napag-aralan ngayon patungkol po sa peace ng kapayapaan ay makakamtan lamang natin sa ating Panginoon at wala na pong iba. Tandaan natin na nagbibigay ng kapayapaan ay ang ating Panginoon lamang at nasa Kanya lamang ang tunay na kapayapaan at hindi po sa tao. Lagi po nating isipin yan. Okay? So again, paalala sa ating last chatter today ay kung sino po yung may live mamaya, ibababa ko po dyan ang kanyang link at doon po ninyo i-claim ang inyo pong panalo. Okay? Babaan nyo lang po doon ang inyong GCash number at ang pangalan at isisend ko po sa inyo automatic ang inyo pong 100 pesos na GCash sa last chatter. Red line po tayo. At isisend ko rin po yung screenshot ng ating pong kung sino po yung nanalo sa red line. Okay, para fair tayo. And of course, so 1,000 natin pong makakamtan sa ating pong present palagi. The highest present sa ating pong premiere everyday. Okay, so hanggang December 9 po yan. At of course, 28 days challenge. Sana makayanan natin. So samahan niyo ako palagi mga kapatid. At alam ko na lagi lang kayo nandyan para suportahan po ang inyong kapatid Crusader 377. So much more on that. Mainit na 7 something na. Time check po tayo. Ayan, 7:33 na. Nag-start po akong tumakbo. At ating pong challenge ay 6:50, no? Kaya lampas na po tayo ng 30 minutes. Now is 7:33, 34 na siguro. Going to 35. Kaya tayo po ay magpapaalam na. At kita-kita tayo muli. Maraming salamat. God bless everyone. Patuloy po kayo pagpalain ng ating Panginoon. Ito po ang inyong Kuya Crusader laging nagpapaalala na tayo po yung magmamahalan, magbibigayan, mag-iintindihan, mag-uunawaan, at magpanalanginan sa isa't isa, magbibigayan at iwasan ang kagatan. Ang pagmamahal ang siyang number 1 sa buhay po ng isang tao. Pagmamahal sa Diyos, una-una. Pangalawa, pagmamahal sa ating pamilya. Pangatlo, pagmamahal sa ating ministry, kung anong simbahan man tayo. Pang-apat, pagmamahal sa ating pong kapwa. Yan ang pinaka-importanting bagay na inaituro sa atin ng ating Panginoon. Okay, so God bless everyone. Have peace be with you. Hallelujah.